Yan, mga idol. Good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Welcome po muli mga idol sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Pero mga idol, bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan. Ngayon din sa ating mga follower at sa ating mga viewer. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Kaya din sa ibayong bayat, ibayong dagat na ating mga idol, kung saan man kayo naroon, ay mahahagip kayo ng aking pagbating ito dahil mula umaga hanggang gabi ang aking mga pagbati. Pero mga idol, umpisahan natin ang ating kwentuhan. Ang paksa ng ating pag-uusapan ay may kaugnayan pa rin sa napapanahong issue tungkol dito sa mga napipintong digmaan na ayon sa ibang mga tagapagbalita ay mag-uumpisa na raw ang Third World War III. Kaya mga idol, ay kinakatakot ng marami kapag yan ay pumutok na at nag-umpisa na yan, yung mga nuclear power o nuclear bombs na inimbento ng mga bansa upang gamitin sa larangan ng digmaan. At ayon pa sa mga ipinakitang pangyayari, ang bawat isang nuclear na pasasabugin, malaking pinsala ang dulot nito sa anumang bansa na nais nilang pagbagsakan nitong nuclear na to. Dahil ayon sa mga source ay nasa 900 kilometer ang radius na kayang wasakin ito. Isipin niyo mga idol kung gaano kalawak ang kayang wasakin ng isang nuclear bomb. Pagpalagay na lang natin kung dito sa Pilipinas ibabagsak yan. Kapag sa sentro ng Maynila ay binagsak yan, lahat ng mga karatig, lalawigan na hindi pa umaabot ng 900 kilometer, siguradong malalanos. Kung tulad na lang halimbawa ng Bulacan, Pampanga, yan, ay itong Batangas, Laguna, Cavite, wala pang 900 kilometers yan. Oo, malalanos yan. Baka hanggang Quezon o hanggang Bicol, ay lalo pa ngayon 10 times ang lakas ng isang nuclear bomb. 10 times ang lakas niyan doon sa mga unang sinampol na pinasabog. Sipin mo yun? Malalanos lahat. At pagka yan, nagputo ka na, gumamit na ang bawat bansa ng kanya-kanyang mga nuclear, madudurog ang mundo. Mawawasak. Pero mga idol, tandaan nyo, hindi yan ipahihintulot ng Diyos na tao ang gigiba o gugulaw sa mundo. Hindi siya papayag na pangunahan siya ng mga tao sa gusto niyang mangyari ng kawakasan. Dahil nangyari ang mga pag-iimbento ng mga malalakas na mga sandatang yan, dahil siya rin ang may sabi, lalagana at lalago ang karunungan ng mga tao. At yan na nga ang naging bunga. At alam ng Diyos na lalago at lalagana ang karunungan ng tao. At alam din niya na baka ang tao ang manguna sa kanyang wakasan ng mundo. Kaya, pag dumating ang takdang panahon ng kanyang kapuotan, hindi na magaganap yan, mga World War II na yan na gugulaw sa mundo. Oo, may binanggit siya mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan. Pero sabi niya, hindi pa yan ang wakas. Di ba? Hindi pa yan. Kaya, kung gagamit na talaga ng mga pamuksa o panggunaw
na sandata ang sinumang mga bansa, yan ang malaking problema dahil pag sinampulan ng isang bansa na buburahin sa mapa o gugunawin, magagalit na talaga ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, wawakasan ko sa isang kakilakilabot na wakas ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng apoy ng kanyang panibugo. At ang sabi niya, lahat ng gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kaya mga kung ano mga nuclear na ginawa nila niyan, hindi nila mapapakinabangan yan. Bakit? Hindi nasasabog yan, masusunog yan. Oh. Mas higit pa ba ang kapangyarihan ng kanilang ginawa doon sa kapangyarihan ng Diyos? Oo, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan at kaalaman para magawa yan. Dahil sabi nga niya, lalaganap at lalago ang karunungan ng mga tao. Pero hindi niya ipapahintulot na nang dahil siya sa karunungan at kalawakan ng karalaman ng tao, tao na ang gugunaw sa mundo. Oh. Maaaring tao lang ang kanyang kakasangkapanin para mag-umpisa ang paggunaw o pagwakas nitong sanlibutan. Yan na nga, mga digmaan na nga, binanggit na niya yan. Sabi niya, ang mga bansa, laban sa bansa, magsisitindig. Ang kaharian, laban sa kaharian. O, nagaganap o hindi? Nagaganap, nangyayari. Ngayon, ang pinakamalupit na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na hindi pa nangyayari yung tanda na nagmumula sa silangan hanggang sa kaluran. Mga nuclear na yan, hindi natin dapat katakutan yan. Dahil hindi pa yan, sabi niya, ang wakas. Hindi yan ang magiging wakas ng sanlibutan. Ang katakutan natin, yung puot at galit ng ating Panginoon Diyos, na yun, walang makakaligtas. Kasi kung paano niyang sinunog ang Sodoma at Gomora, pamamagitan ng apoy, ganun din ang gagawin niya sa araw ng kanyang kapuotan. Oo. Kaya yung mga nuclear na yan, hindi yan makakaporma. Hindi yan. Kasamang masusunog na yun. Sabi nga, ang lahat ng gawang nasa lupa ay pawang masusunog. O ayan tanong, mapapakinabangan ba yan? Hindi mapapakinabangan yan. Kasamang maglalaho yan. Pag binakasan ng Diyos ang buong sanlibutan. Di ba? Kaya nga sabi, tatakbo ng parito ang mga tao. Magpapanik, kung madalit sabi. At sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihan tao. Sino ba mga makapangyarihan tao sa sanlibutan? Ay di yung mga nag-ahari-harian na yan. Di ba? Paano yung mga malalakas na bansa na gusto maghari sa buong sanlibutan, yan ang mga sisigaw ng kalagim-lagim. Bakit? Sa tagday nilang karunungan at katalinuhan, nakalimutan na nila ang Diyos. Nag-iimbento sila ng mga pamuksa, panggunaw ng mga sandata. Hindi nila alam kung paano din gugunawin ng Diyos ang buong sanlibutan. Di ba? Kaya mawawala ng saysay lahat. At yun, pag nangyari yun, walang makakaligtas. Mapalad lang ang mga hinirang pagdating ng takdang panahon na ibibigay na niya yung kawakasan ng sanlibutan. Dahil hindi mangyayari ang mga nuclear na yan ng gugunaw sa mundo. Hindi maaaring mangyari yung bakit. At sabi nga sasalubong sa Panginoon ang kanyang mga hinirang. At yung mga namatay, muling bubuhayin, kasama ng mga natitirang buhay na hindi na mamamatay, sasalubong sa Panginoon. Ay kung yung mga nuclear na nagpupuksa sa buong sanlibutan, sino pa sasalubong sa Panginoon? Di wala. Walang taong buhay na sasalubong. Kaya hindi mangyayari yan. Haka-haka lang yan. At yung mga nuclear na inimbento nila niyan, hindi yan ang gagamitin ng Diyos na pang gunaw sa mundo. Kasama yan, nagugunawin. Mawawalan saysayan. Kasi sa araw ng pagkagunaw ng sanlibutan may mga dadat ng buhay pag yung ginamit sa mga nuclear, may madadat ng buhay, di ba? Wala. Sabi nga ano yung binanggit? 5 bilyon katao ang mapupuksa. Di ba?
Ibig sabihin, walang matitirang buhay. Kasi pagka nagsabugan na ang mga nuklear ng bansa laban sa bansa, kasi sabi nga kaharian laban sa kaharian. Matutupad yun. Kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa bansa, magsisitindig, pero hindi gagamit ng nuklear. May mga pamuksa sila, katulad ng mga missile na yan, mga ano, yan lang. Pero yung nuclear, hindi pa pintulutan ng Diyos yun. Dahil kasi, pag yun ang ginamit, walang matitirang buhay. Walang dadatang buhay. Baka ang dadatang pawang mga bubuhayin. Eh hindi, ang sabi, yung mga dadatang buhay, hindi na mamamatay. Oh. At yung mga nangamatay na yun, muling bubuhayin. Yan mga idol, kaya yung ano, huwag kayong mangangamba dyan sa mga nuclear na yan. Oo, may mga gagamiting nuclear siguro, pero hindi yan talaga yung pamuksa na ano. Kasi ultimo yung mga missiles nila ngayon, may mga nuclear na rin yan, pero may hilang klase. No, pampasabog lang talaga. Hindi kagaya ng mga inimbento nila, kagaya ng inimbento ng Russia, ano ba yun? Tsar? Kayang gumunaw talaga ng isang bansa. Oh. Dalawa lang ang magpalipad ng ganung kalakas. So, sabihin na natin, isa lang Russia, ang US. Oh. Yung dalawa lang na yan, pag nagpalipad pareho yan, tsak mabubura na sa mapa ang bawat bansa na aabutin yan. Sipin mo yung lakas ng isang nuclear. Oh, 900 kilometer ang kayang wasakin o abutin ng kanyang radius. Oh, di ba? Gano'ng kalayo yun? Kahit na dito sa Luzon, ibagsak ang isang nuclear, madadamay ang Visayas. Bakit? Kasi doon ang layo ng Visayas dito sa Luzon. Sa radioactive nun. Tundiladang ano yung lakas niya talagang kayang bumura ng mapa ng bansa, yung isang nuclear. Papayagan man ng Diyos yun? Hindi papayagan Diyos na pangunahan siya sa gusto niyang mangyari. Kasi tinakda niya yan Tinakda niya ang araw ng paghuhukom. Kaya sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yun. At hindi yung nuclear ang magwawakas sa atin. Hindi yan. Apoy talaga, sabi manggagaling sa taas kasabay ng pagbaba ng ating Panginoon Kaya kami sasalubong Ay kung sino sasalubong sa nuclear, sige nga. Yung nuclear, binanggit na nga, split seconds. Lusaw ka. So, paano ka makakasalubong sa Panginoon? At hindi, mismo ang Panginoon, pag bumababa na rito, hindi siya papayag. O, di ba? Hindi yun ang mangyayari. Kaya hindi rin mapapakinabangan niya pagdating ng takdang panahon. Na-invento ng tao yan para ipakita lang ng Diyos na natutupad yung kanyang sinabi, lalago at lalaganap ang karunungan ng tao. Kanino ba pinahintulot yun? At kanino pinagkaloob? Diyan, sa mga scientist na yan, ng iba't ibang bansa. Diba? Yun lang ang gusto ipakita ng Diyos, kaya sila naka-invento ng ganyan. Ang ganda lang sila. Pero yung pangungunahan nilang wawakasan nila sa libutan, hindi mapahig ang Diyos nun. Kasama silang wawakasan dun Oo, kasama sila. Lahat ng mga matatalinong tao na pinagkalooban niya, na natupad sa mga taong yon, yung kanyang sinabi, kasama ang wawakasan yun. At yun nga sisigaw ng mga kalagim-lagim, mga makapangyarihan tao na yun. Kaya, yan, at pagkukwentuhan lang naman natin, mga idol, kasi nga, napapanahong issue ng mga digmaan na yan. O, di ba? Ngayon, bukod pa dyan, ito, may mga bagong pakulo na naman, na baka raw may panibagong pandemic na naman na dumating. Dahil ang China, ito,
Meron na naman pakuluan China, oh. Oh, ng mga bagong virus na kumakalat na di umano sa kanila. Ay kapag pinatulan niya ng WHO, isipin ng WHO, magandang ano na naman to para takutin ang buong mundo. Pero hindi nyo na matatakot ang buong mundo. Bakit? Mas pakikinggan pa ba yung virus na yan kaysa dito sa digmaan? O ano nakakatakot yung virus na yun, yung digmaan? O. Yung mga virus na yan, hospital lang ang katapat yan. Ano mang klase yan? Yung pandemic na yan, hospital lang ang katapat yan. Yung digmaan, may katapat ng hospital? Wala. Kaya wala na yan, wa-effect yan. Kita mo ngayon, nagbalita, sabi, hindi raw masyadong dapat katakutan. Hindi mo nga dapat katakutan yan, bakit? Virus lang yan Ang katakutan mo, itong digmaang nagaganap. Dahil ito, pag inabot ka nito, talagang puksa ka. Oo, hindi ka na kailangan ma-hospital. Lalo na nga, pag ginamit na yung nuclear. Oo. Anong virus ubra dyan sa nuclear? Hindi nga. Pag nag-usip pa nga ang mga may nuclear bomb na yan umupisa naman ng kalokohan ng China, baka bagsakan ng nuclear yan Yan, ang pupuksa sa kanila, hindi yung virus. Di ba? Kaya puro kalokohan ng tao. Kaya talagang matutupad yung nakalagay sa Biblia na apoy ng panibugo sa araw ng kapuotan ng Diyos. Dahil nga, marami ng mga tampalakan, kung ano-ano ng mga katarantaduhan ng ginagawa. May mga gustong maghari nga sa mundo yung pandemic na yan. Ano ba yan? Di ba? Balak na nilang pagharian ng buong mundo. Mabuti na lang. Hindi nga papahintulot ng Diyos yan Kasi lang pangunahan nila ang gusto mangyari ng Diyos di ba? Kaya bagong pakulo na naman yung China Pag pinatulan ng WHO yan, may panibagong pananakot na naman yan. Pero hindi na yan, hindi napapansinin yan. Mas nakaukol ang focus ng tao ngayon dito sa mga nangyayaring kaguluhan. Hindi yung virus na yan. Hanggang nga, sabi ko ang katapat niya, hospital lang, marami tayo. Sabi nga nung presidente ng Taiwan, may mga hospital kami rito. Ano mang uri ng virus, kung mamamatay nga naman, di ba? Ganun talaga, pag nagkasakit ka, dalawang klase lang yan, mabuhay ka o mamatay ka. O ano mang klaseng sakit yan. Pero yung gera, kaya mo sa gusto. Nananahimik ka, bagsakan ng bomba yung bahay mo, ano mangyayari sa'yo? Di ba? Ganun. Kaya kung ano mga kalukuhan itong nilalabas na pakulo nito mga anong to Pero hindi na nila maluloko tao. Kung totoo lang, hindi na nila kayang lukuhin. Kaya sabi nung nagbabalita hindi raw masyadong dapat katakutan. Totoo naman, ba't mo kakatakutan yan? Kung nagoyo na nila nung minsan ng mga tao sa pandemonic, hindi nila magugoyo ngayon. Kasi mas dapat natin pag-ukulan ng pansin, ito nga nagaganap ng mga kaguluhan, di ba? Kasi baka yan na maging mitya talaga ng kawakasan ng mundo. Pag nagalit na ang Diyos sa mga kung anong mga nangyayaring yan, baka, yun nga, mabubulaga tayong lahat. Pero yung kanyang mga hinirang, hindi yan mabubulaga. Alam na mangyayari yan. Di ba? Ang mabubulaga dyan, yung mga walang alam sa mangyayari. Di ba? Kaya kagaya ng mga malalaking bansa na yan, may mga nuclear power, walang iniintindi, kundi yung kanilang sariling kapangyarihan. Di ba? Nangahawak sila doon sa karunungan nila Tapos, kalimutan na nila ang itaas. Lalo yun, yung mga bansa na mahilig sa digmaan, nakakalimot sa Diyos yun. Yan, kasama sa lilipunin talaga yan. At kung sino mga hari dyan, sisigaw ng kalagim-lagim sa araw na yun. Kasi,
ang binigay na palatandaan mula sa silangan, tagos ng kanluran, kasabay ng malakas na ugong. Yung malakas na ugong na yun, mula sa silangan hanggang kanluran, dinig yun. Oo, maririnig ng buong sanlibutan yun. Eh, ano clear, wala kang maririnig eh, pag ibinagsak eh. Di ba? Pero yun, pag yun ang narinig na ng tao, pag nakita ng mga tao yung palatandaang ibinigay ng Diyos, mula silangan hanggang kanluran, diyan na mag-umpisa mataranta mga tao. Bakit? Eh baka pag nagliwanag ng biglang ganun eh, yung kislap ng lakas ng liwanag na mula silangan hanggang kanluran eh, baka isipin na nila eh, isang malakas na nuclear na yun, bumagsak. O, eh kasabay ng malakas na ugong. Eh nuclear, may ugong ba? Wala. Huli na ang ugong nun, pag yung tinatawag na yung waves na, yung aftershock. Pero ito hindi. Pag kislap ng ganyan, kasabay ng malakas. At saka sabi, dagling. Magdidilim. So, yun ang dapat pag-ukulan ng pansin ng ating mga kinaukulan kung paano natin paghahandaan yung araw na yan. Dahil dyan, walang makakaligtas. Sino ka man, ano ka man. Pag hindi ka kasama sa hinirang, kasama ka susupukin ng apoy ng kanyang panibugo. O, di ba? Kaya yung mga hinirang, mapala. Hindi na tataranta, hindi na babala. Ano man ang mangyari sa mundo. Bakit? Sabi nga ni Kristo eh, kapag nakita niyo mga bagay nito, mga galak na kayo. Talastasin niyo, siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Di ba? Tama mga idol? Yan naman eh, napagkukwentuhan lang naman natin, napag-uusapan natin dahil nga sa mga napapanahong issue na nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon. Di ba? Tama?